Roma Kabanata 2. Kung gayon ay wala kang may dahilan, o tao, sino ka mang humuhukom, pagkat kung saan ka humuhukom sa iba, ay hinahatulan mo ang iyong sarili, pagkat ikaw na humuhukom ay gumagawa ng gayon ring mga bagay. Ngunit nakatitiyak tayo na ang paghuhukom ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanilang gumagawa ng mga ganoong bagay. At iniisip mo ba ito, o tao, na humuhukom sa kanilang gumagawa ng mga ganoong bagay, at gumagawa ng gayon din, na makakawala ka sa paghuhukom ng Diyos? O hinahamak mo ba ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagbabata, na hindi nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay nag-aakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit alinsunod sa iyong katigasan at di nagsisising puso ay iniipon mo sa iyong sarili ang pagkapuot hanggang sa araw ng pagkapuot at pagbubunyag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, na siyang gagantay sa bawat tao ayon sa mga gawain niya. Sa kanilang sa pamamagitan ng matiyagang pagpapatuloy sa mabuting paggawa ay naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang kamatayan, ay ang buhay na walang hanggan. Ngunit sa kanilang mahilig makipagtalo, at hindi tumatalima sa katotohanan, kundi tumatalima sa kalikwan, ay ang pagkagalit at pagkapuot, kagipitan at kahapisan, sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama, una ng Judeo, at ng Hentil rin naman. Ngunit kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan, sa bawat taong gumagawa ng mabuti, una sa Judeo, at sa Hentil rin naman. Pagkat walang pagtatangi ng mga tao sa Diyos. Pagkat ang maraming nagkasala ng walang batas ay mawawasak din naman ng walang batas, at ang maraming nagkasalang nasa batas ay huhukuman ng batas. Pagkat hindi ang mga tagapakinig ng batas ang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsasagawa sa batas ang aariing ganap. Pagkat kapag ang mga Hentil, na walang batas, ay gumagawa sa kalikasan ng mga bagay na napapaloob sa batas, ang mga ito, na hindi nagtataglay ng batas, ay isang batas sa kanilang sarili, na nagpapakita ng gawa ng batas na nasusulat sa mga puso nila, ang budi rin naman nila ay nakikisaksi, at ang kanilang mga iniisip samantala ay nagpaparatang o kaya ay nagdadahilan sa isa't isa winking face. Sa araw kung kailan huhukuman ng Diyos ang mga lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa mabuting balita ko. Masdan, ikaw ay tinatawag na isang Judeo, at nasasalig sa batas, at gumagawa ng pagmamayabang mo sa Diyos. At nalalaman ang kalooban niya, at sinusubok ang mga bagay na mas magagaling, na inaaralan buhat sa batas. At nagkakatiwala na ikaw mismo ay isang gabay ng mga bulag, isang liwanag sa kanilang nasa dilim. Isang tagapag-aral ng mga hanggal, isang guro ng mga sanggol, na may anyo ng kaalaman at ng katotohanan sa batas. Ikaw kung gayon na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na huwag magnakaw ang isang tao, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing ang isang tao ay huwag manggal-anya, nangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ka ba ng sakrilehiyo? Ikaw na gumagawa ng pagmamayabang mo sa batas, sa pamamagitan ng pagsuwi sa batas ay niwawalang karangalan mo ba ang Diyos? Pagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalapastangan sa gitna ng mga Hentil sa pamamagitan ninyo, gaya ng nasusulat. Pagkat sa katotohanan ang pagtutuli ay may pakinabang, kung iingatan mo ang batas, ngunit kung isa kang sumusuway sa batas, ang pagtutuli mo ay ginagawang di pagtutuli. Kung gayon kung ang di pagtutuli ay mag-ingat sa katwiran ng batas, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? At di ba ang di pagtutuli na ito na sa kalikasan, kung ganapin nito ang batas, ang huhukom sa iyo, na sa pamamagitan ng titik at pagtutuli ay lumalabag sa batas? Pagkat hindi siya isang Judeo, na siyang sa panlabas, ni iyong pagtutuli, na siyang panlabas sa laman, ngunit isa siyang Judeo, na siyang sa panloob, at ang pagtutuli ay iyong mula sa puso, nasa espiritu, at wala sa titik, na ang kapurihan niya ay hindi mula sa mga tao, kundi sa Diyos.